Sa baryo Malandion, may isang babae na hindi kailanman tinitigan ng mga tao ng diretso. Hindi dahil sa hiya rito, kundi dahil sa takot. Ang pangalan niya ay Leandra. Kapag naglalakad siya sa umaga, bit-bit ang lumang bilao ng hopya. Kusang umiiwas ang mga mata ng mga tao. Ang kanyang muka ay parang sinubok ng panahon. Malapad, magaspang, at may mga uka na tila hindi gawa ng sugat, kundi ng matagal na pagdurusa. Ang balat niya ay parang hindi na balat ng tao. Hopya kayo dyan. Mainit-init pa. Paosang boses, ngunit may kakaibang bigat. Parang bawat salitang lumalabas ay may kasamang pagnanasa. May mga bumibili, hindi dahil gusto nila, kundi dahil may kung anong humihila sa kanila para bumili. At hindi nila alam kung ano yon. Hindi ordinaryo ang hopya ni Leandra. Kapag inilapit mo sa ilong, may halong tamis. Ngunit sa likod nito ay may amoy na dahon, lupa, at mainit na dugo. Sa gabi, habang tulog ang baryo, nakaupo si Leandra sa sahig ng kanyang kubo. Walang ilaw, tanging kandila lamang na nanginginig ang apoy. Binubuksan niya ang bawat hopya. May inilalagay siyang buhok na hindi galing sa kanya. May mga pinatutulo siyang dugo rito mula sa kanyang daliri. At sa bawat piraso, may binubulong siyang orasyon na hindi maintindihan ng normal na tenga. Sa agat mo, sumunod ka. Sa tamis nito, kalimutan mo ang iyong sarili. Sa bawat saradong hopya, may isang pusong unti-unting kumakawala. Si Romy ay driver, mabait, may asawa, at may 2 anak. Isang tanghali, bumili siya ng hopya kay Leandra. Uy, Romy, baka mapasubo ka dyan, ha? Biro ng kasamahan. Ngumiti lang ito at kinagat ang biniling hopya. Kinagabihan, hindi na siya umuwi sa pamilya niya. Sa halip, naglakad siya, parang tinatawag, patungo sa kubo ni Leandra. At sa mga sumunod na araw, nakita na lamang siyang parang wala sa sarili. Nakaupo, nakatitig, walang paliwanag, walang pag-aalinlangan. Iniwan niya ang pamilya. Naging asawa siya ni Leandra at nakisama sa kubo nito. At nang magsawa si Leandra, isang umaga, parang biglang nagising si Romy sa loob ng kanyang katawan na hindi na kanya. Hindi na siya makabalik sa dati. Isa-isa silang dumating. Isa-isa ring tinikman ni Leandra. At nang magsawa ang babae, isa-isa rin silang hinayaan ng umalis. Mga lalaking nawala ng direksyon. Mga lalaking umuuwi, ngunit hindi nakilala ang sarili. Sa tuwing may bagong biktima, mas lumalalim ang mga linya sa mukha ni Leandra. Parang may kapalit ang bawat pusong kinukuha niya. Naging bulong-bulungan na ng mga matatanda na masamang babae si Leandra. Bukod sa pangit ito, ay may tinataglay pang kalandian. Ngunit sa kabila ng mga bulungan, patuloy pa rin si Leandra sa paggamit ng gayuma. Isang hapon, may dumating na estranghero. Si Mark. Matangkad, malinis ang itsura, maaliwalas ang muka. Hindi karaniwang makikita sa baryo Malandion. Hindi nakaligtas sa paningin ni Leandra ang kakisigan ng lalaki. Nag-init ang kanyang at tila pinapantasya na matitikman niya ito. Lumapit siya sa lalaki, bit-bit ang mga inilalako. Hopya po. Tumingin si Mike sa kanya. Hindi umiwas, hindi rin natakot. Hindi.
Sabi niya. Pero babalik ako. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng malamig na kaba si Leandra. Iyon ang unang pagkakataon na may tumanggi sa kanyang hopya. Sinubukan ni Leandra ang lahat. Mas malakas na orasyon, mas personal na sangkap, mas mahahabang mga dasal ng itim na pag-ibig. Ngunit si Mark, hindi pa rin nagpapaapekto. Siya pa ang palaging naroon, nagmamasid, nakaupo sa malayo, tahimik, tila may hinihintay. Isang gabi, hinarap siya ni Leandra. Ano ka ba talaga? Bakit hindi ka nag-aagusto sa akin? Ngumiti si Mark, ngumiti ng makahulugan. Ang kuya ko, iniwan ng asawa at anak niya dahil sa'yo. Nanigas si Leandra. Papaanong nalaman ni Mark ang tungkol doon? Bumalik naman siya sa pamilya niya, pero wala na siya sa sarili. Patuloy pa nito. At isa pa, kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon para gayumahin ako dahil hindi e-epekto sa akin yung hopya mo. Yun lang ang nasambit ni Mark, sabay talikod. Walang kaalam-alam si Leandra na ang lalaking sinubukan niyang gayumahin ay isang magaling na mambabarang. Kinagabihan, habang tulog si Leandra, nagsimula ang pagpapahirap. Nagising siya sa hapde, parang may gumagapang sa loob ng balat niya. At sa salamin, nakita niya ang sariling refleksyon. May mga butas ang kanyang muka. At sa loob ng mga yon, may gumagalaw. At sa tinutuluyan naman ni Mark, kinakausap nito ang mga alagang insekto. Makinig kayo. Alam ninyo kung saan siya pinakamaselan. Bulong ni Mark. Isang sigaw ang pumunit sa gabi. Hindi na maikubli ni Leandra ang sobrang sakit. Patuloy siyang pinahihirapan ng sumpa. Araw-araw, lumalala iyon. Dumating pa sa punto na pati ang kanyang iniingatang mamon ay humahapdi na rin sa magkahalong sakit at hapde. Parang may gumagalaw na kung ano sa loob. Ilang ulit niya yung hinuhugasan, pero hindi mawala ang hapdi at pangangati. Gayunpaman, pinagpatuloy lang niya ang panggagayuma. At sa tuwing nagpapasiping siya sa mga lalaking nabibiktima, hindi nasarap ang kanyang nararamdaman, kundi ang sobrang sakit. Tumigil pansamantala si Leandra sa kanyang paglalako. Wala nang lumalapit. Sa gabi, ang kubo niya ay puno ng ungol, hindi ng ligaya, kundi ng pagsisisi. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang salitang patawad at tama na. Ngunit ang barang ay hindi marunong makinig. Isang umaga, wala na si Mark. Umuwi na siya sa probinsya. Hindi niya binawi ang barang. Hindi dahil sa galit pa rin siya, kundi dahil alam niya na kapag itinigil niya ang barang, mas marami pang pamilya ang sisirain ni Leandra. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagtitinda ng hopya si Leandra. Ngunit sa tuwing susubukan niyang lagyan ng gayuma ang mga inilalako niyang hopya, ang sariling hopya niya naman ang sumasakit.